Hello mga ka-Fur Mamas! Welcome back to our YouTube channel, Fur Mama Diaries. It's Simba's Groom Day today! Si Simba po ay isang aspin. At katulad ni Rara, ni Maxine, at ng iba pa, maliban kay Bornok, ay adopted dog din po namin siya. Maliban kay Bornok kasi si Bornok po anak po siya ng unang dog namin na si Chopper. So lumaki na po siya talaga sa amin. Originally po siya sa amin. Kung mapapansin po ninyo, ako po ang nag-groom kay Simba, kay Maxine at saka kay Bornok. Yung mga big dogs po namin. And ang napapaliguan or nag-groom ni Sarah na big dog is si Rara lang. Kasi si Sarah po ay hindi pa ganun kasanay sa kanila. Dati po kasi sa labas nagwo-work si Sarah May. Gabi na lang po siya umuwi. So nakakapag-interact lang po talaga siya sa mga dog kapag day off niya. Every Sunday. And sabi ko nga po sa inyo, si Simba may history po talaga kasi siya na nangangagat siya ng kapwa niya dog and lalo na pag hindi kanya kilala. So si Sarah medyo takot siya lalo na kay Simba. Pero not until na yun, nag-resign siya, kasama niya lagi yung mga dog. So ngayon halos siya na yung nakakasama na yung mga dog. So nag-at ease na rin siya kay Simba. Ilalabas na niya, na kumbaga nakakalaro na niya, hindi katulad dati. So dito po, bago po ang lahat, pinatakan muna natin yung mata and yung tenga ni Simba para lumambot yung dumi sa tenga niya. And syempre, kailangan din po ng maintenance sa mata nila. Ako po ginagawa ko yun once a week. Kahit once a week lang sa mga dog. Kumbaga pang maintenance, pang linis, lalo na kung wala naman dinaramdam or wala naman diferensya yung mata nila. And of course, ginagawa ko din siya kapag i-groom sila. Lalo na yung sa tenga nila para lumambot agad yung dumi, hindi mahirap alisin. And lalo na po kailangan kong may extra ingat, lalo na kay Simba kasi si Simba ay may palagay kami na may ADHD po siya. And yun nga po, ayon lang po sa pag-research namin sa may mga alaga pong dog, hindi naman to po based sa medical or anuman. Nag-search lang kami according sa behavior lang niya na yun nga po, baka po may ADHD siya kasi sobrang hyper, laging aggressive, and siya lang po yung natatanging maraming nakagat na sa mga kasama niya. And dahil syempre nandun din po kami, hindi naman po namin hinahayaan na talagang mapatay niya or ano. Kumbaga, mula po noon, nagkaroon na po kami ng precautions or gumawa po kami ng mga adjustment para hindi na po mangyari ulit. Kasi syempre, kawawa po yung mga kasama niya. Na-adapt po natin si Simba galing po kay Tita Rosaline. Si Simba naman, na-adapt ni Tita Rosaline galing sa ibang family sa Maydao. Ngayon po, nung inuwi niya si Simba sa kanila, hanggang sa ilang araw napapansin niya na super hyper, super meron po kasi silang male dog doon na small breed lang na nandoon lang po sa may parang garahe, ganon. So, safe naman doon yung small breed nila na si Olaf. Safe naman siya doon. Hindi naman po siya talaga naarawan, hindi naman siya nauulanan. Kumbaga, nasa loob naman po siya ng bahay. Ngayon, syempre, nagwo-worry sila. Baka alam niya na masaktan niya si Olaf kasi sobrang, sobrang hyper talaga niya. So, iba yung pagka-hyper niya. So, ayun. So, chinat niya ako kung pwede ko ba daw kunin si Simba. So, yun. Sinabi ko, sige po. Siyempre, matatanggihan mo ba yung dog, di ba? Baka, ang iniisip ko kasi nun, baka saan siya mapunta, baka hindi kumbaga, hindi rin ganun kataas yung knowledge ng family kung saan siya pwedeng mapunta. Baka bigla siyang itapon, bigla siyang ineglect, kasi nga, ganun nga po yung behavior niya. So, ganun po na nag-commit po ako kay Simba. Naalala ko nga po nung lumipat po kami dito sa bahay nung nangungupahan pa kami noon and then pwede nang lipatan tong bahay. Talagang binuhat ko po yung mga malalaging dog namin. Ako po talaga yung nagbuhat sa kanila dahil yung apartment po namin dati is lang, walking distance. So, nung okay na lahat ng gamit, so sila naman yung ililipat, binuhat ko po lahat ng malalaging dog papunta dito. Kasi po, syempre, para iwas na sa trouble, kesa sa
itali ko sila tapos ilalakad ko sila sa daan. Eh kung makasalubong sila ng ibang dog, lalo na hindi naman sila sanay sa labas mula nung na-adapt sila or mula nung napunta sila sa amin. So, yun, binuhat ko sila isa-isa. O at least, less trouble na yun. At least, diretso na dito sa bahay. Kaya po, mula noong bagong lipat kami dito, basta si Simba po yung ilalabas, or magpe-play, or magsi-CR, lagi pong nakatali yan. Lagi pong ina-assist namin na meron siyang tali. Para, kumbaga, iwas na talaga sa hindi karapat dapat na mangyari. Pero si Yan po si Simba, super sweet po, super clingy, super malambing. Gusto niya lagi lang nakadikit sa'yo. Lalo na kapag alam niya na walang tao sa taas. Ay nako, iiyak yan, magtatawag ng kasama, magtatawag ng human niya. Tapos yan, kapag ang lagi niyang kasama, lalo na dati, dahil ang lagi niyang kasama sa taas si mama, bago kami, masyadong pabebe kay mama yan. Pero super bait. Sa mga kasama lang niya talagang dog siya, aggressive. Tapos, meron pang yan na pag nakatambay yan, tsaka si mama, talagang ang clingy niya kay mama. Very playful siya kay mama. Pati yan sa apartment. Lahat yan sila naglalaro sa labas. Kasi sa apartment, bahay, may bakuran, tapos gate. So, nakakapaglaro silang lahat. Tapos sabay-sabay pa sila noon. Naalala ko. Ang sarap nilang panoorin kasi walang kailangan na palabasin ng una, ganyan. Walang kailangan na i-cage ng una. Tapos sa susunod si ano naman, walang kailangan na ganon. Kasi at ease lang sila. Lalo na kasi super baby pa sila noon. Pero nung yun nga, wala na. Nung nagumpisa nang maging aggressive si Simba, hindi na nangyari yun. So, ang ginagawa namin, halimbawa, pagkatapos ni Simbang may palabas, yun, si Django naman, nung nandito pa si Django. Well, si Chopper, ganyan. Si Django at si Chopper, they already crossed the rainbow, guys. Naalala lang namin sila, naalala ko sila. Nakakamiss, and kapag kasi fur baby ang nawala, kumbaga, hindi uso yung salitang move on. Sa tuwing maalala mo, yung pain nandun pa rin. Pero, maging happy na lang tayo na malaya na sila at hindi na sila nahihirapan at nakakapaglaro sila doon kasama ni Lord. Tsaka tignan nyo siya, mga ka-fur mamas, di ba? Hindi naman siya aggressive kapag kami lang yung kasama niya. And tignan nyo naman, napaka-behave niya. Kung datusin, ginugroom siya niyan na ibang aggressive na dog, hindi mo mamagroom ng ganyan. Pero siya, well-behaved siya, oh. Kapag halimbawa, nakangawit na siya or ayaw niyang ipaano yung paa niya, hihilain niya. Ganun lang. Tulad niya, pag hihilain na niya, ayaw na niyang paano. Kaya minsan kapag hinahayaan ko lang, tapos pahinga, tapos ulit na naman. Tignan niyo siya, naka-smile pa yan, pogi na yan eh. After nating nilinis yung mga paw niya and yung mga kuko niya, ititrim lang natin siya. Number 3 na bala doon sa razor. Trim-trim lang kasi hindi naman ganun kakapal yung buhok niya. Tamang-tama lang para hindi siya ganun na mainitan. The whole time na tinitrim ko siya dyan, hindi naman siya nagrereklamo. Nakatayo lang siya dyan, no? Tapos gumagalaw-galaw pa nga yung buntot niya. So, chillax lang talaga siya habang tinitrim ko siya. See? Lingon-lingon lang siya. Chillax lang talaga siya dyan. At si Simba po ay 5 years old na. Magsa-6 na po siya next year. And si Rara magsa-7 years old na next year. And si Maxine kung hindi 7 or 8 years old na. Si Bornok ang pinaka bata sa kanila ngayon. At yun lang po muna sa ngayon mga ka-fur mamas. Sana po nag-enjoy po kayong manood sa aming mga videos. Kaya simple lang po na tungkol sa ating mga fur babies. Sana po may mga natutunan din po kayo sa amin. At kung may mga tanong po kayo, comment down below lang po.
And subscribe and like na rin po para sa mga fur babies namin. Maraming salamat po sa lahat po na nanonood at sumusuporta. Kahit na nag-uumpisa pa lang po yung channel namin, nais po namin magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po. So enjoy the rest of the video po. Bye-bye! Hanggang sa muli! Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we wanna hear the ocean. I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it.